Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking channel. And today's video, syempre bagong-bago pa rin na loan app itong share ko sa inyo. Sa buong week na to, puro bagong loan app itong i-share ko sa inyo mga ka-ins review ha, para makatulong na rin, para ma-check nyo kung okay ba utangan yung isang loan app or hindi, paano yung interest, yung mga processing fees, yung terms ng loan app, at kung magkano yung pinapautang, lalong-lalo kapag first time natin na manghiram. Kasi nga sa Google Play Store at sa App Store, napakarami yung mga nagsisilabas na bago. And alam nyo ba, naloka lang ako kasi nung mga previous vlog ko last month, sa mga nakaraang buwan, marami yung mga pina-close ng Securities and Exchange Commission at sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, marami yung mga pina-close na iba't ibang loan app. Kaya lang kasi nakakalungkot lang kasi may mga natry ako na iba't ibang loan app sa Google Play Store at sa App Store na puro bago at yung feature ng mga loan app na yan ay same-same lang dun sa mga pina-close na mga naunang loan app. Yung nagka-issue nga sa SEC at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na pina-close nila, yung mga bago ngayon, kapag ino-open natin, same lang yung feature. Kaya parang napapaisip tuloy ako na parang yung mga loan app na pina-close, nagpalit lang sila ng pangalan, then nag-operate na naman sila. At marami yung mga bagong loan app, yung mga nakita ko ng status sa SEC ay delinquent, yung mga iba walang secondary license para makapag-operate, pero nag-ooperate pa rin sila. Kaya nga, isa-isahin natin yan or check natin yung mga maraming mga loan apps sa Google Play Store at sa App Store. Yung mga nakita ko na bago, isa-isahin natin na i-check kung okay ba, kung registered ba sa SEC, okay ba utangan or hindi. Ay, itong loan app nga na-share ko sa inyo ngayon ay itong Cashiz Loan App Philippines. Under nga ito ng Pixel Lending Corporation. Bago ko pautangan nga ito ay chinek ko nga sa Securities and Exchange Commission. Ito, Pixel Lending Corporation doing business under the name and style of Money Bridge Lending, Cashiz Lending, Loan Heaven Lending, Credit Wave Lending, Loan Leaf Lending, Cashpal Lending, Unilend Lending, Loan Ease Lending, Elite Loan Lending, and Cloud Credit Lending. Iisang company pero napakarami yung mga loan app na naka-under sa kanila. So, sinubukan ko na utangan ay itong Cashiz Lending na loan app na naka-under nga dito sa Pixel Lending Corporation. At kung mapapansin nyo ha, yung status ng company ay registered naman sa Securities and Exchange Commission. Kaya lang mga ka-ins review, ang isa sa pinagtataka ko, yung secondary license nila ay puro none. Ayan license number none, type none, date issued none, at yung status din ay none. So, ibig sabihin, kahit registered yung company na ito sa Securities and Exchange Commission, wala silang karapatan na mag-operate as lending or financing company or magpautang kasi nga wala silang secondary license para makapag-operate. So, puro nan kasi yung nakita nga natin sa SEC. Pero eto nga, at nagpapautang pa rin yung loan app na ito. So, ang ibig sabihin kasi ng secondary license ay puro nan nga yung status. Registered naman ito sa SEC or ang kampanya naman ay registered sa SEC. Kaya lang wala silang secondary license nga para makapag-operate. So by the way mga ka-ins review, ang secondary license nga kasi ay kailangan kung ang kampanya ay una, nagpapautang. Pangalawa, kung ang kampanya ay tumatanggap ng investment. At number 3, kung ang isang kampanya ay merong financing or lending services. Kaya nga, kung nagpapautang sila pero wala silang secondary license para makapag-operate, ibig sabihin, hindi sila authorized ng SEC, no? Kaya posibleng may risk ito sa borrowers o sa investors. Kaya nga, lagi akong nagpapaalala sa lahat ng mga umuutang online na ugaliin natin na i-check sa SEC kung registered yung isang company or hindi, kung meron ba silang secondary license para makapag-operate or wala. So, kapag kasi wala silang secondary license para makapag-operate, illegal yung company. Illegal yung ginagawa nila na pagpapautang, kukuha ng investment, or mag-operate as lending or financing company. Kasi nga, wala silang secondary license. And required naman yung secondary license kapag nagpapautang, no? Pero ito nga ay puro na yung nakalagay. So, hindi ako sure kung hindi updated itong SEC website or yung SEC app.
kung saan ako nag-check nga ng status ng isang company or lalong-lalo nga itong iba't ibang mga loan app. Pero dito kasi ay purunan, kaya syempre i-conclude na hindi talaga siya magandang utangan. Dito pa lang sa SEC ay meron silang nilalabag. Pero gayon pa man, sinubukan ko pa rin na utangan. At ito, personal information, province of residence, city of residence, residential address, postcode, educational level, yung marital status, at number of children. So, kailangan yung masagutan yan. And same lang din naman siya sa ibang mga loan app ha. And yung emergency contacts like yung contact 1, 2, 3. So, tatlo yung hinahanap ng loan app na ito na personal references. At meron pa silang credit standing ha. May mga tinatanong pa sila, di ba? Para ma-check daw kung okay ka ba umutang sa kanila. So, have you had overdue orders in the past month, maximum overdue days in the past months, total borrowing in the past months, and the number of loans in the past month. So, puro no loan yung nilagay ko dyan. So, eto, merong iba't ibang option na pwede ko daw pagpipilian sa loan app na ito. Peso Joy, Loan Wave, ano pa, meron pang iba, pero ito lang yung na-screenshot ko. And, ayan, 700 to 30,000 pesos daw yung pwede kong mautang. 0.80% yung reference interest rate. Pare-pareho lang naman. Noong nag-next ako, ang loan details, so ang unang offer daw sa akin ay 10,000 pesos. Meron silang nilagay na 120 days na payment terms. And kung totoo, itong nakalagay dito, or ito ha, yung breakdown ng loan app na ito, edi okay sana utangan. Pero hindi ako sure kung totoo ba ito or hindi, no? Kasi kung mapapansin nyo, 10,000 pesos, ayan, dyan sa taas niya, yung loan amount. Pero kasi, ang matatanggap ko daw, 9,992 pesos. So, ibig sabihin, 8 pesos nga lang itong service fee. Tapos, meron nga lang daw itong 320 na interest. And, ayun nga, yung date of application ay December 23, 2025. And due date ko daw ay sa April 22, 2026. Diba? So, okay sana kung ganito talaga magpautang yung loan app na ito. At meron pa silang nilagay na breakdown, mga ka-interview or yung repayment plan. Na doon daw sa 10,000 pesos, amount received 9,992, interest 320, service fee 8, date of application, December 23 nga, and due date, or last due date ko daw ay April 22. So, ayan nga, yung repayment plan. Ang first payment ko na nakalagay dito ay sa February 1, 2026. Oh, diba? Parang okay to ha, kung ganito talaga, no? February 1, 2026, 3,060 pesos daw yung first kong bayaran. At sa March 13, 2026, 2,740 na naman daw yung next na babayaran ko. And then, sa April 22, 2026, 2,740 yung babayaran ko. So, di ba, December, January, February, March, April. So, halos nasa 4 months din yung in-offer na terms. Pero, totoo ba talaga ito? Mga ka-interview, sure ba? Totoo ba talaga na 3 to 4 months tong terms? And ang nangyari kasi sa loan application ko nung nag-submit ako ay na-declined. Kaya naman kung may nakapag-try na umutang dito sa Cash is Loan App Philippines, sana i-comment nyo po yan. Kung halimbawa approve yung loan application nyo and paano ba talaga yung terms? Totoo ba itong nilalagay nila na repayment plan na nag-offer ng 3 to 4 months na payment terms, then talagang installment siya? Kung may experience kayo, sana i-comments nyo po yan para mabasa ko and mabasa din ng mga iba na gustong itry na subukan yung loan app nga na ito. So, by the way nga kasi declined yung loan application ko dito, kaya hindi ako sure kung totoo ba itong repayment plan na ito or hindi. And nag-check din ako sa iba't ibang reviews nga sa loan app na ito, wala pa ako nakikita na parang nagsabi na okay yung naging experience nila sa loan app na ito. So, kung ganito sana talaga, magpautang na mahaba yung terms, then talagang installment siya every month, ay maganda sana, pero parang hindi. Okay, so please lang kung may experience kayo, approve yung loan application nyo, sana i-share nyo po yung payment terms na nilagay nila at kung paano yung interest at yung processing fees. Kasi akalain mo, 320 nga lang daw yung interest at yung service fee ay 8 pesos lang. So, mababa din yung charges na nakalagay dito. So, sana kung hindi sinungaling yung loan app na ito, okay siya utangan, pero hindi natin alam kasi nga declined yung loan application ko. So, paki-comment nga po kung approve yung loan application nyo sa loan app na ito. Ayan lang. So, anyway, thank you for watching and please don't forget nga to like, i-share yung video natin, mag-subscribe, and click the bell icon dyan sa baba para maging updated ka sa mga susunod na videos natin. Honest review ko sa iba't ibang mga loan apps at maging yung mga bank loan kung saan tayo umutang, yung utang na makakatulong sa atin, hindi yung nakakalubog. Diba?
So, ayan lang. Thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!